Sir Casper, ako po si Marisar. 32 taon na ngayon. Pero ang ikukwento ko po sa inyo, nangyari pa noong 2009. 15 taon pa lamang ako noon. Sa panahong iyon na abala ako sa pag-aaral. Sa ikatlong taon sa high school. Tahimik lang ang buhay ko sa La Paz, Leyte. Araw-araw matapos ang klase, dumadaan ako sa magitid na daan. Papasok sa sityo namin. Mahaba ang kalsada. At sa magkabilang gilid nito, puro palayan at damuhan. Kapag hapon, madalas mahina na ang sikat ng araw. At nagsisimula ng magkulay kahil ang langit. Isang Martes, mga bandang 5:00 ng hapon, pauwi ako mag-isa. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng niyog. Habang naglalakad ako, may napansin akong lalaki sa unahan. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Malinis ang suot niya. Puting polo at maitim na pantalon. Parang galing sa isang okasyon. Nang malapitan na, napansin ko ang itsura niya. Matangkad, maputi at may matangos na ilong. Parang hindi taga roon sa amin. Magandang hapon. Mahinang bati niya nang magkasalubong kami. Napatingin lang ako at tumango. Tapos nagpatuloy ng naglakad. Pero sa gilid ng mga mata ko, nakita ko siyang nakatingin pa rin hanggang sa makalayo ako. Simula noon, halos kada hapon ko na siyang nakikita sa parehong lugar. Hindi siya madaldal, pero palaging may ngiti ang kanyang mga labi. Dumating sa punto na nasanay na rin ako sa presensya niya. Sa katunayan, isang hapon habang naglalakad ako pauwi, sumabay siya sa paglalakad. Marami bang estudyante rito? Tanong niya sa akin. Oo, pero karamihan maagang umuwi. Sagot ko. Ngumiti lang siya at sinabing, ayos, mas maganda kung hindi matao. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ligtas ako kapag kasama siya. Doon nagsimula ang palihim naming pagkakaibigan. Sa tuwing wala ng ibang tao sa daan, nag-uusap kami tungkol sa paaralan, sa lugar, at kung minsan mga bagay na hindi ko maintindihan. Lagi niyang tinatanong kung ano ang mga pangarap ko at kung masaya ba ako sa buhay ko sa baryo. Minsan tinanong ko siya kung saan siya nakatira. Ngumingiti lang siya at sabing, malapit lang, pero hindi mo pa siguro gustong makita. Hindi ko na iyon pinilit, pero ramdam kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko pa alam noon na si Matias pala ay prinsipe ng mga engkanto. Oo, Matias ang pangalan niya. Hanggang isang araw noon habang nag-uusap kami sa gilid ng palayan, biglang may malamig na hangin na dumaan kahit tirik ang araw noon. Napansin kong nagiba ang kulay ng mga mata niya. Mula sa maitim, naging kulay berde na kumikislap sa ilalim ng araw. Doon nagsimula ang hinala ko. Hindi siya ordinaryong tao. Simula nang makilala ko si Matias, parang bigla ring gumaan ang buhay ng pamilya namin. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero ramdam ko talaga ang pagbabago. Kung noon, normal lang ang ani sa koprahan at palayan ng tatay ko. Pero ilang linggo matapos ko siyang makilala, naging masagana ang bawat anihan. Kahit kakaunti ang ulan, luntian pa rin ang mga palay. At halos wala ring peste. Ang koprahan naman magaganda at mabibigat ang bawat bunot. Parang bihirang mangyari iyon sa amin noon. Ang mama ko naman napansin niyang kahit simpleng gulay mula lang sa bakuran ay mabilis maubos kapag inilalako niya at namumunga ito ng hitik. Laging may bumibili
At minsan kahit hindi niya pa inilalabas lahat ng paninda, may naghihintay na sa kanya. Kaya isang gabi habang kumakain kami, napansin kong nag-uusap ng seryoso sina mama at papa. Parang kakaiba dong, hindi ba? Ang daming sorte nito mga nakaraang linggo. Sabi ni mama habang inaayos ang ulam sa mesa. Oo nga, Bel. Pero wala naman tayong binago sa ginagawa natin. Baka may nagbabantay sa atin. Sagot ni Papa habang tahimik nang umunguya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Papa. Pero parang tumama iyon sa isip ko. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol kay Mathias. Natatakot akong baka hindi nila maintindihan o mas lalo lang silang magtaka. Tuwing hapon, patuloy pa rin ang pagsabay niya sa akin. Hindi siya nagtatanong tungkol sa pamilya ko. Pero madalas siyang sabihin na masaya siyang nakikita akong kontento sa buhay. May mga pagkakataon din na bigla na lang siyang nawawala kapag may ibang taong papalapit. Tapos bigla ring lilitaw kapag kami na ulit ang dalawa ang natitira sa nasabing lugar. Isang beses habang naglalakad kami pauwi, napansin ko ang malamig na simoy ng hangin kahit medyo may araw pa. Bakit parang laging malamig kapag nandito ka? Biro ko sa kanya. Umiti lang siya at sinabing, siguro, kasi gusto kong komportable ka palagi. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing kasama ko siya, parang wala akong iniintinding problema. Subalit sa isip ko, dumanabi na rin ang tanong. Lalo na kung ano ba talaga siya. Bakit parang may koneksyon siya sa mga nangyayari sa pamilya namin. Kinagabihan, mahimbing akong nakatulog. Ngunit sa panaginip ko, para bang may humaplo sa kamay ko at biglang nagliwanag ang paligid. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Mathias. Nakasuot ng kasuotang hindi ko pa nakikita noon. Kulay pilak ito at may kumikislap na borda. Halika, may ipapakita ko sa iyo. Sabi niya habang banayad na hinahatak ang kamay ko. Bago ko pa man masabi ang kahit ano, napansin kong wala na ako sa higaan ko. Nasa isang lugar ako na parang galing sa ibang mundo. Maliwanag pero walang araw. Malamig ang simoy ng hangin at mabango ang paligid. Sa malayo tanaw ko ang isang palasyong gawa sa kristal. Kumikislap sa bawat dampi ng liwanag. Ang mga pader nito ay tila gawa sa malinaw na salamin. Pero may mga kulay na dahang-dahang nag-iiba. Depende sa galaw ng hangin. Pumasok kami sa malawak na bulwagan. Ang sahig ay parang makinis na marmol. Pero may dumadaloy na liwanag sa ilalim nito. Tila ilog ng bituin. Sa paligid, may mga halaman na kulay ginto ang dahon at mga bulaklak na kumikislap na parang may sariling ilaw. Pagkatapos naming maglibot sa palasyo, dinala niya ako sa isang parke na hindi ko alam kung paano ilarawan. Ang mga puno ay may mahabang sanga na parang sumasayaw sa himig ng hangin at bawat dahon ay tila kumakanta ng kakaibang himig. Sa gitna ng parke, may ilog na kulay bughaw at berde. Malinaw at kumikislap na parang likido ng mga alitaptap. Nang sumalok ako ng tubig, ramdam ko ang kakaibang init at lamig na magkasabay. Parang yakap na nakakagaan ng loob. Tagal kaming nag-usap sa gilid ng ilog. Hindi ko matandaan lahat ng sinabi niya. Pero malinaw sa akin ang boses niya. Malumanay. Puno ng lambing at may bigat na parang gustong ipahiwatig. Sa bawat titig niya, pakaramdam ko ay para bang may sekreto siyang hindi pa panahon para sabihin. Bago matapos ang pag-uusap namin, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit kita dinala rito. Sa isang iglap,
Biglang dumilim ang paligid at naramdaman ko na lang na bumalik na ako sa higaan ko. Pagmulat ko, umaga na. Pero sariwa pa rin sa isipan ko ang lahat ng nakita ko. At ang tinig niya na parang totoo pa rin sa pandinig ko. Habang naglalakad ako papunta sa paaralan, ibala ako sa pag-iisip ng mga nangyari kagabi tungkol sa panaginip ko. Napansin ko rin ang kakaiba na katahimikan sa paligid. Habang naglalakad ako sa may paliko banda, yung may crossing na maliit, may 3 lalaking hindi ko kilala ang nakatayo. Nakasandal sa may puno. Nang magtama ang aming mga paningin, agad akong binalingan ng isa sa mga ito at ngumisi ng may halong panlilibak. "Hoy, mag-isa lang," sabi ng isa. Sabay biro ng mga salitang bastos na ikinabigla ko. Nilit kong nilampasan ang mga ito. Ngunit bago pa ako makalayo, bigla akong hinawakan sa braso at hinila patungo sa talahiban sa gilid ng kalsada. "Bitawan mo ako!" sigaw ko habang nagpupumiglas. Ngunit mas lalo lamang humigpit ang hawak nito sa akin. Ang isa na may humarang sa unahan ko, habang ang isa pa ay nakasunod sa likod. Para bang wala akong balak na pakawalan. Biglang isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan namin. Mabilis at matalim na parang hinugot mula sa gabi. Sa isang iglap, mula sa anino sa gilid ng talahiban, lumitaw si Matias. Ang mga mata nito ay tila kumikislap at ang presensya niya ay biglang nagpatigil sa 3. Walang pasabi. Mabilis na inundayan ni Matias ng suntok ang pinakamalapit na lalaki sa kanya. Dahilan para ito'y bumagsak sa lupa at kaagad nawala ng malay. Sinundan niya ng mabilis na sipa ang isa pa sa tagiliran na agad namang napaupo sa sakit at hindi na nakabangon. Ang huli ay nagtangkang umatras, ngunit bago pa ito makatakbo, hinablot siya ni Matias sa kwelyo at itinulak palayo, sapat para mawalan din ito ng malay. Sobrang bilis ng kilos niya at hindi normal. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Lumapit at dahan-dahang hinawakan ang balikat ko. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Baka sa tinig ang pag-aalala. Tumango lang ako, bagamat ramdam pa rin ang mabilis na tibok ng dibdib. "Bakit? Paano ka?" Hindi ko na natapos ang tanong sana dahil kaagad niyang pinutol ito. "Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay ligtas ka," sagot niya. Tsaka saglit na tumingin sa paligid para tiyaking wala ng ibang banda. "May mga bagay na hindi ko pa pwedeng ipaliwanag, pero simula ngayon, hindi na kita pababayaan." Nang marinig ko iyon, lalo lamang lumakas ang kutob kong may mas malalim pang dahilan kung bakit palaging nasa tabi ko si Matias. Buong araw sa klase, para akong wala sa sarili. Kahit anong pilit ko, hindi ko maalis sa isip ko kung paano biglang sumutpot si Matias kaninang umaga. At kung paano parang wala lang sa kanya ang patumbahay ng 3 lalaking iyon. Paulit-ulit sa utak ko ang mga nangyari. Yung malamig na simoy ng hangin bago siya lumitaw. Yung paraan ng pagtitig niya sa akin. At yung mga salitang binitawan niya bago kami maghiwalay. Hindi ko na halos namalaya ng mga oras. Nagsulat ako ng notes pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang kahulugan ng sinulat ko. Tuwing may magsasalita sa harap, para bang lumalabo lang ang boses nila. At ang tanging malinaw sa akin ay ang imahe ni Matias. Dating ng hapon matapos ang klase, naglakad ako pa uwi. Malamig ang simoy ng hangin at medyo madilim na ang langit. Habang naglalakad sa pamilyar na daan, bigla ko siyang nakita sa may tapat ng lumang tindahan
Nakatayo lang siya, nakasandal sa pader. Parang matagal na niya akong hinihintay doon. "Oy, kumusta?" Bati niya nang makita ako. Casual at walang halong tensyon. Para bang hindi lang kami nagdaan ng kung anong delikadong sitwasyon kaninang umaga. Lumapit ako at hindi ko alam kung matatawa ba ako o magtatanong kaagad. "Ano ka ba? Okay lang? Ikaw ba? Bigla ka nalang sumusulpot kung saan-saan." Napangiti siya. Bahagyang yumuko habang nakatingin sa akin. "Mas mabuti nang nandito ako kaysa sa wala. Baka kasi may mangyaring hindi maganda na naman sa'yo." "Bakit ba parang lagi mo nalang alam kung nasaan ako?" Tanong ko. Half joking pero ramdam ko rin ang seryosong tono sa sarili kong boses. Nagkibit balikat lang siya. Siguro pagkaramdam ko lang." "Kumusta palang araw mo?" Sagot niya. Tapos tumingin sa malayo na parang may inaabangan. Napatawa ako ng mahina. "Normal naman, maliban na lang sa, alam mo na," sabi ko. Ang tinutukoy ang nangyari kaninang umaga. Umango siya pero hindi na nagkomento tungkol doon. Parang sinadya niyang gawing tipikal lang ang usapan namin. At sa kabila ng lahat, nakagaan iyon ang loob ko. Naglakad kaming magkasabay sa daan. Parang dalawang magkaibigan lang na nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, alam kong may mga tanong ako na hindi pa nasasagot. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang nanay at tatay ko. Naghahanda na sa hapunan. Amoy na amoy ang nilutong adobo na halatang pinakuluan ng matagal at may kasamang ginisang gulay sa gilid ng mesa. Umupo ako sa pwesto ko. Tahimik lang habang abala sila sa pag-ayos ng pagkain. Pagkaupo namin, si tatay agad ang nagsimula ng usapan. "Alam mo minsan, swerte lang talaga ang kailangan para gumaan ang buhay. Kagaya kanina, may nakasalubong akong kaklase noong high school na matagal ko nang di nakikita. Ayun, inalok pa ako ng negosyo. Hindi ko pa sinasabi sa inyo kasi gusto ko munang siguraduhin." Napangiti si nanay sabay sagot ng, "Kung swerte lang ang pag-uusapan, abay, ako rin kanina. Nanalo ako sa raffle sa palengke. Isang set na mga plato at baso. Sabi ko nga hindi ko inasahan yon kasi unang beses akong tumaya. Hindi naman kasi ako mahilig sa ganon. Pinilit lang ako." Tawa-tawa si tatay. Parang gustong lagpasan ang kwento ni nanay. "Iba naman yung akin. May kinalaman sa kitaan. Malaking bagay to." Kahit maliit o malaki, swerte pa rin yon. Hindi naman lahat nabibigyan ng ganon ha." Sagot ni nanay na medyo may diin. Tahimik lang ako, kumakain. Sumasang-ayon lang paminsan-minsan. "Oo nga, pareho naman kayong sineswerte," sabi ko habang umunguya. Nagpatuloy sa pagbibida ng kanya-kanyang karanasan. Nagtatawanan pa paminsan-minsan. Ako naman, nakikinig lang. Pero sa isip ko, bumabalik pa rin ang mga pangyayari kaninang umaga at hapon. Lalo na yung biglang pagdating ni Matias. Kahit anong saya ng usapan sa mesa, parang may nakatabing lihim na ako lang ang nakakaalam. Lumipas sa mga araw. Nagkaroon ako ng manliligaw, classmate ko lang. Napansin ko na parang may kakaiba na sa kilos ni Andro. Sa ting magkakasalubong kami sa palasyo, palagi siyang mangiti na tila ba may ibig sabihin. Minsan bigla na lang siyang lalapit para magbiro o magtanong ng mga simpleng bagay na halatang wala namang kinalaman sa klase. "Hoy, kumain ka na ba?" Tanong niya minsan habang hawak-hawak ang notebook niya. "Oo," sagot ko sabay ngiti. Pero ramdam kong sinusundan niya ng tingin kahit pa lumakad na ako palayo. Sa klase naman, nakaupo siya malapit sa akin.
Kapag may group activity, parang palaging sinisigurado niyang magkasama kami sa isang grupo. Minsan pa, nag-aabot siya ng ballpen o papel na tipong hindi naman kailangan. Pero ginagawa pa rin niya. May isang araw na nagulat ako nang bigla niyang ilapag sa mesa ko ang isang maliit na pakete ng candy. "Para sa'yo, wala lang," sabi niya na parang kaswa lang. Pero nakita ko ang bahagyang pumumula ng tenga niya. Hindi ko alam kung paanong eksakto ang response. Kaya ngumiti na lang ako at nagpasalamat. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko kung bakit parang biglang naging gano'n na siya sa akin. At habang nakatingin ako sa kanya mula sa gilid ng mga mata, hindi ko maiwasang mapansin na may kung anong sinasabi ang mga mata niya na hindi niya mabanggit ng diretso. Hanggang sa isang hapunan, medyo madilim na ang paligid ng abutan ako ni Andrew sa labas ng gate ng school. Tahimik lang siya habang naglalakad sa tabi ko at ramdam kong may gusto siyang sabihin. Pagdating namin sa may lilim ng malaking puno malapit sa may kanto, huminto siya. Marisar, sandali. Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya, sabay tingin sa akin ng seryoso ang mukha. Tumango lang ako at hinintay ang susunod niyang sasabihin. Dating namin sa may lilim ng malaking puno malapit sa kanto, huminto siya. "Marisar, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya, sabay tingin sa akin na seryoso ang mukha. Tumango lang ako at hinintay ang susunod niyang sasabihin. "Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa iyo, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob." Nagsimula siya, sabay buntong hininga. "Gusto kita, hindi bilang kaibigan lang. Gusto kitang ligawan." Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Parang umikot bigla ang mundo ko sa dami ng iniisip. "Andrew, hindi ko alam kung anong sasabihin ko." Sagot ko, halos pabulong. Totoo, naguguluhan ako lalo na't hindi ko pa rin maintindihan ang koneksyon ko kay Matias. At kung bakit ganito ang mga nangyayari sa paligid ko. "Hindi mo kailangang sumagot agad ngayon. Gusto ko lang malaman mo," dagdag niya. Halatang may kaba sa boses. Tahimik lang ako habang patuloy kaming nakatayo sa lilim ng puno. At sa isip ko, mas lalo lang dumami ang mga tanong na kailangan kong sagutin. Hanggang sa nagpasya na kaming maglakad. Tahimik lang kaming naglakad ni Andrew papunta sa sityo namin. Ramdam ko pa rin ang bigat ng sinabi niya sa akin kanina. Pero pinipilit ko pa rin na mapakalma ang sarili para hindi niya mahalata. Pagdarating sa bungad ng sityo, huminto siya at ngumiti. "Sige, hanggang dito na lang ako. Ingat ka, Marisar," sabi niya, sabay ayos ng strap ng bag niya. Tumango lang ako at bagyang ngumiti. Pagdalingon ko para magpatuloy sa paglalakad, napansin kong may nakatayo sa may lilim ng puno sa di kalayuan. Matangkad ito, nakasuot ng kulay abong damit. Parang laging suot ni Matias. Kumakabog ang dibdib ko habang dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya. Kasi malinaw sa itsura ni Matias na nakita niya kami ni Andrew na magkasabay pa uwi. Nakatitig lang siya, walang imik. Parang mabigat ang hangin sa paligid at ramdam ko ang malamig na simoy na lagi kong nararamdaman kapag nandyan siya. Paglapit ko pa sana sa puno, bigla na lang naglaho si Matias na parang bula. Napahinto ako, napatingin sa paligid, pero wala na talaga siya. Napaisip ako kung totoo bang nakita ko siya o baka guni-guni ko lang, dala ng pagod at iniisip ko pa yung sinabi ni Andrew. Pagdating ko sa bahay, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Wala akong ganang magsalita at pakiramdam ko,
parang unti-unting nababawasan yung lakas ko. Tahimik lang ako habang nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang mga anino sa dingding. Tinawag pa ako ni Mama para kumain, pero sabi ko busog pa ako. Kahit wala pa naman akong kinakain mula kanina. Hindi ko maintindihan, pero parang may malamig na dumampi sa batok ko. Tapos lalo akong nanghina. Pagkapikit ko, para bang mabilis akong nahulog sa isang malalim na tulog. Sa panaginip ko, nandoon si Matias. Nakaupo sa ilalim ng malaking puno na madalas naming puntahan. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Para bang mabigat ang presensya at halatang may lungkot sa mga mata niya. Matias? Tawag ko. Pero hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Para bang sinusukat kung totoo ba na ako yung kaharap niya. Mari, bakit kailangan pang ihatid ka niya? Mababa at mabigat ang tono. Hindi mo ba alam? Ayaw kong may ibang lalaking nalalapit sa iyo. Napakurap ako. Medyo nabigla sa sinabi niya. Kaibigan ko lang si Andrew, Matias, sagot ko. Pero halatang hindi siya kumbinsido. Kaibigan. Pero nakita ko kung paano siya tumingin sa iyo. At kung paano ka ngumiti sa kanya. Alam mo bang nasasaktan ako? Bumaba pa lalo ang boses niya. May halong pait. Pakiramdam ko mas lumamig ang paligid. Parang may mga salitang gusto kong sabihin para ipaliwanag ang lahat. Pero natigilan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagaanin ang loob niya o iwasan ang usapan. Hanggang sa nagising na lang akong bigla. Hingal na hingal at basang-basa ng luha ang mukha ko. Ramdam ko pa rin ang bigat ng panaginip. Parang totoo lang na nakaharap ko si Matias at naririnig ko ang boses niyang puno ng selos. Marisar anak, bakit ka umiiyak? Mabilis na lumapit si Mama. Ulit kinakabahan. Hinawakan niya ang balikat ko at marahang tinatapik. Kasunod namang pumasok si Papa. May bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Anong nangyari? May masakit ba sa iyo, anak? Bakit bigla kang naiyak? Humihiyaw ka pa? Tanong niya. Sabay upo sa gilid ng kama. Umiiling ako. Di ko alam na humihiyaw pala ako. Pinilit kong pigilan ang panginginig ng boses ko. Wala po. Naginip lang ako. Sagot ko. Kahit alam kong malayo iyon sa buong katotohanan. Nagkatinginan si Mama at Papa. Parang gusto pa nilang mangusisa pero pinili nilang wag na lang. Sige na, magpahinga ka na lang muna. Nandito lang kami. Sabi ni Mama habang inayos ni Papa ang kumot ko. Pero kahit nakahiga na ulit ako, ramdam ko pa rin ang presensya ni Matias. Parang nakatayo lang siya sa sulok ng kwarto. Himik na nagmamasid. Lumipas ang isang linggo na ni Anino ni Matias ay hindi ko na nakita. Araw-araw habang papasok at pauwi mula sa eskwela. Lihim akong umaasang masusulyapan ko siya kahit saglit lang. Pero wala. Parang naglaho na lang siya na walang bakas. Sa bawat pagdaan ng araw, hindi ko maiwasang mag-isip kung galit pa rin ba siya sa akin. O baka naman tuluyan na siyang lumayo. Kahit anong gawin kong abala ko sa klase, sa mga gawain sa bahay, sa pagkikipag-usap sa mga kaibigan, may parte sa isip ko na naghihintay at nagtatanong kung babalik pa ba siya. Si Andrew ay nawala na ng halaga sa akin. Naiinis na ako sa kanya kapag kinukulit niya ako. Kaya iniiwasan na niya ako. Minsan habang nakaupo ako sa bintana sa hapon, pinagmamasdan ko ang daan papuntang sityo. Tahimik. Walang kahit anong sinyalis na darating siya. At sa katahimikang yon, lalo kong naramdaman
na may kakaiba talagang nangyayari. Simula nang hindi na nagpakita si Matias, para bang unti-unti akong nawala ng sigla. Sa eskwelahan, wala na akong ganang makinig sa mga guro o makihalubilo sa mga kaklase. Madalas akong tulala lang habang nakaupo, pinipilit tapusin ang oras hanggang sa uwian. Maging sa pagkain, parang wala na ring lasa. Kahit paborito ko yung ulam na niluto ni Mama, halos hindi ko maubos. Hanggang sa napapansin na pala nila iyon. Pero ang lagi ko lang sinasabi ay pagod lang ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanila na may isang taong wala na sa paligid ko ang dahilan ng ganitong bigat na nararamdaman ko. Sa gabi ay mas mahirap. Habang nakahiga ako, iniisip ko kung saan na kaya siya at kung may pagkakataon pa bang magpakita siyang muli. Parang may malaking puwang sa loob ko na walang makakapuno. Ilang linggo lang ang lumipas sa ramdam ko na talaga ang epekto ng lahat ng iniisip at nararamdaman ko. Madalas sumasakit ang ulo ko, mabilis mapagod at halos wala ng lakas para bumangon sa umaga. Kahit si Mama napapansin na unti-unti akong nangangayayat, kaya mas lalo siyang nag-aalala. Hanggang sa isang gabi, mataas ang lagnat ko. Naririnig ko sina Mama at Tatay na nag-uusap sa sala. Mababa ka sa boses nila ang kaba. Pinilit ko pa rin ngumiti nang silipin ako ni Mama sa kwarto. Ramdam kong hindi ko na kayang itago kung gaano ako nanghihina. Habang nakahiga ako, napapapikit na lang ako sa bigat ng katawan ko. At sa bawat pagdilat, umaasa akong baka sa susunod na iglap, makita ko ulit si Matias. Habang patuloy akong nanghihina, napansin ko ring parang may mabigat na nangyayari sa pamilya namin. Unti-unti, minamalas ang kabuhayan ni na Mama at Papa. Si Papa madalas umuuwi na masama ang loob dahil kakaunti lang ang kinikita sa bukid. Minsan wala pa ring nahuhuli sa pangingisda na dati inaasahan naming pangdandag sa panggastos kapag walang anihan o walang pagtatanim. Si Mama naman hirap nang magbenta sa palengke. Kahit mura na ang paninda niya, kakaunti lang ang bumibili. Tuwing gabi, tahimik ang hapagkainan. Wala na ang dati naming halakhakan at kwentuhan. Sa halip, punong-puno ng buntong hininga ang paligid. Kahit hindi sinasabi ng mga magulang ko, ramdam ko na nagsisimula na silang mag-aalala kung paano namin kakayanin ang mga susunod na araw. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maisip. May kinalaman kaya si Matias sa lahat ng nangyayaring ito? Hanggang sa isang hapon, habang pauwi ako mula sa eskwela, sablubong ko si Liz ang kaklase ko. Madali siyang maliit na parang baunan at mukhang nagmamadali. Nabanggit niya na papunta raw siya sa bahay nila Andro dahil may sakit ito. Parang biglang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Ayon kay Lisa, ilang araw na raw hindi pumapasok si Andro at matamlay ito. Baka dahil sa panahon, kaya ganun, sabi pa niya. Pero ramdam ko sa boses niya ang pag-aalala. Oo nga pala, nawala na sa radar ko si Andro. Sobrang focus ko kay Matias. Hindi ko man lang napansin na ilang araw na pala itong hindi pumapasok. Pagdating ko sa bahay, hindi mawala sa isip ko ang balita. Pinilit kong magpahinga, pero paulit-ulit bumabalik sa utak ko ang tanong. Bakit parang isa-isa ang mga taong malapit sa akin ay nagkakaganito? Para bang kinapitan ng sumpa. At sa likod ng inisip ko, may malamig na presensyang tila nakamasid. Habang lumilipas sa mga araw, lalong bumibigat ang katawan ko. Tuluyan na akong walang ganang bumangon. At kahit anong gamot na ibigay ni Mama, para bang walang bisa. Hanggang sa isang gabi,
Habang nakapikit ako, naramdaman kong para akong inihila ng malamig na hangin palabas ng aking katawan. Dilat ko wala na ako sa kwarto ko. Tayo ako sa isang malawak na lugar na tila nababalot ng dilim. Ngunit may liwanag na nanggagaling sa bughaw na apoy na nakahilera sa magkabilang gilid ng isang mahabang daan. Sa dulo nito, natanaw ko ang isang palasyong kulay itim at pilak, kumikislap sa ilalim ng malamlam na buwan. Bawat hakbang ko ay may kasabay na mabibigat ng tibok ng puso ko. At bago pa ako makalapit, mula sa anino, lumitaw si Matyas. Nakasuot ng makapal na balabal. Ang mga mata niya ay tila kumikislap na parang pinipigil ang kung anong matagal nang kinikimkim. Maligayang pagdating sa aking kaharian, Marisar. Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Ramdam ko ang lamig sa boses niya, ngunit may halong lambing na hindi ko maipaliwanag. Sa loob ng kaharian, unti-unting nawala ang dilim sa paligid. Napalitan ito ng malambing na liwanag na parang ginto ang kulay. Sa tabi ng isang ilog na kumikislap, naupo kami ni Matyas sa isang malaking bato. Tahimik muna kami saglit habang pinagmamasda ng mga bituin na parang mas malapit kaysa sa karaniwan. Marisara, alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Sabi niya. Mahina pero puno ng init ang tinig. Tumingin ako sa kanya at ramdam ko ang kanyang sinseridad. Hindi na ako takot kahit iba ang mundong ito. Dito sa piling niya, parang may katahimikan na bumabalot sa puso ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Mga kwento tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, at sa mga bagay na gusto naming marating. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Kahit minsan ay napapaluha ako sa tuwa at lungkot na halong damdamin. Salamat, Matyas, na nandito ka na. Bulong ko. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa. Habang nag-uusap kami ni Matyas, unti-unti niyang inilalabas ang tunay na nararamdaman. Marisara, mahal kita. Hindi lang ito basta pagkagusto. Gusto kong ikaw ang magiging kasama ko. Hindi lang dito sa kaharian, pati sa mundo mo. Sabi niya, tapos seryoso ang tingin. Napatingin ako sa kanya, puso ko'y naguguluhan. Alam kong espesyal siya. Pero bata pa talaga ako para sa ganito. Matyas, hindi ko alam kung handa ba ako. Masyado pa akong bata para sa ganito. Hindi pa talaga panahon para sa ganito ako. Sagot ko, nanginginig ang boses. Napakipot ang ngiti niya, pero naiintindihan niya ako. Hindi kita pipilitin, Marisar. Iintayin kita hanggang sa handa ka na. Tumango ako. Ramdam ko pa rin ang bigat pero nagpapasalamat ako sa pag-unawa niya. Hindi ko inasanang sumunod na pangyari. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ni Matyas. Ang mukha niya ay dating puno ng lambing at init ng pagmamahal. Inapalitan ng malamlam at nakakatakot na anyo. Parang halimaw na may matatalim na mga pangil at pulang mga mata na tila naglalagablab. Bakit mo ko tinanggihan? Galit niyang tanong. Halos gumapang ang tinig sa hangin. Nanginginig ako pero pinilit kong tumayo. Hindi ko sinasadya. Di ba sabi mo maghantay ka? Bata pa talaga ako, Matyas. Ngunit hindi siya nakinig. Unti-unti siyang lumapit. Mataramdam ko ang malamig na hangin na dala ng kanyang bagong anyo. Naisip ko ang kailangan kong humanap ng paraan para mapakalma siya bago pa man tuluyang mabigo ang lahat. Biglang kumunot ang noo niya
at parang sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. Kung hindi mo ko kayang tanggapin, hindi mo na kailangang mabuhay. Banta niya, habang unti-unting lumalapit na parang bagyong papatumba sa akin. Naramdaman kong nangangatal ang katawan ko, pero pilit akong lumayo. Hinahanap ang kahit anong paraan para makatakas. Ngunit mabilis siya, kasing bilis ng kidlat, at sinunggaban niya ako gamit ang mga matatalim niyang kuko. Hindi ko alam kung paano ko nailabas ang lakas ko, pero natagpuan ko ang sarili ko na nagtaas ng kamay. Pilit hinahawakan ng mutya na lagi niyang pinapakita sa akin noon. Biglang nagliwanag ito ng matindi, at muntikan nang mapaalis si Matcha sa akin. Pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong humanap ng paraan para buhayin ang pag-ibig na iyon, bago tuluyang mawala siya sa akin at maging halimaw na walang puso. Nang biglang may humatak sa akin mula sa dilim. Malakas at matatag ang kapit. Naramdaman ko ang init ng kamay na humahawak sa akin. Parang pag-asa na dumampi sa malamlam kong mundo. Unti-unti akong napalayo sa halimaw na anyo niya. Habang nagiging unti-unti, bumalik sa normal ang mukha ni Matias. Yung matamis at mapagmahal na nakilala ko noon. Ngunit ang titig niya ay puno pa rin ng galit at lungkot. Huwag kang susuko, Marisar. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Bulong niya. Halatang may pinipigil na damdamin. Ramdam ko na kahit ang halimaw sa loob niya ay naglalaban pa rin para sa pagmamahal namin. Lumakas ang kapit ko, sabay abot sa kamay niya. Naglalaban ng liwanag at kadiliman sa paligid namin. Hanggang sa pagdilat ko ng mga mata, nakita ko kaagad si Aling Belen na nakatayo sa tabi ko. Hawak ang kamay ko ng mahinahon. Nakasuot siya ng simpleng damit pero may hawak na mga halamang gamot sa tabi niya. Marisar, gising ka na. Nasa bahay ka na at ligtas. Sabi niya. Naramdaman kong nanginginig pa ang katawan ko, kaya dahan-dahan akong tinulungan ng nanay ko na umupo. Umiiyak ito. Para bang may nangyaring kakaiba. Habang nakatingin si Aling Belen sa akin, may ngiting pampatibay na para bang sinasabi niyang, kakayanin ko ito. Tinatanong ko si Mama habang dahan-dahang inalalayan ako. Dito na hindi na niya napigilan ang mapahagulgol. Tumulo ang mangwangam saganang luha sa kanyang mga mata ng tuloy-tuloy at hinawakan niyang kamay ko ng mahigpit. Nak, huwag kang susuko. Kailangan mong lumakas para sa pamilya natin. Ang malambing pero may halong panghihinayang na tinig niya. Gulong-gulo ako sa mga nangyayari noon. Bakit naggaganon bigla? Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-aalala at kahit nanghihina ako, pinilit kong umiti para hindi siya masyadong malungkot. Dinala pala ako ng mga magulang ko sa bahay ng albularya na kilala sa aming lugar. Tahimik ang paligid, may mga halamang gamot na nakasabit sa dingding at may apoy sa palayok na unti-unting naglalabas ng usok. Tinitignan ako ng albularya mula ulo hanggang paa. Tapos hinawakan ang pulso ko at ngumiti ng mahina. Sinasabi ng mga espiritu na nilalapitan ka ng mga engkanto. Kailangan kitang gamutin ng maayos para mapanatili ang iyong kaluluwa. Sabi niya na may seryosong tingin. Nilabas niya ang mga halamang gamot at inihanda ang mga ritual. Habang ang pamilya ko ay tahimik na nanalangin sa gilid. Habang ginagawa niya ang mga hakbang, ramdam ko ang kakaibang lamig at init na sumasaklaw sa paligid. Papalit-palit ito. Minsan malamig, minsan mainit. Habang may pakpak na dumadampi sa balat ko. Magtiwala ka lang anak, hindi ka namin pababayaan. Ang bulong niya
bago nagsimula ng ritual. At pagkatapos noon ay nakatulog ako muli. Hanggang sa nagigising ako na parang wala sa isip. Tapos nervyos ang nararamdaman ko. Yun bang alam niyo yung pakiramdam na gising ka naman pero wala kang pakiramdam? Makalipas ang isang linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng katawan ko. Nawala na yung panghihina ko. Nawala na yung nervyos ko. Na kahit daw ng saging ang pumapagaspas ay natatakot na agad ako. Yung bang parang bingi ako pero naririnig ko naman ang paligid. At napapansin ng pamilya ko na kumakain na ako ng maayos. At nakakapag-aral na ng normal. Si Andrew naman ayon sa balita, gumaling na rin sa sakit niya. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa eskwelahan, bigla akong nakita ni Matya sa kanto ng daan. Papasok sa amin, kung saan wala ng kabahayan. Ngumiti siya at tila walang nangyari sa mga nagdaang linggo. "Kumusta ka na?" tanong niya. Parang tahimik lang at normal na usapan. Napailing ako, pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Daramdam ko nag-uumpisa na ulit ang mga tanong sa puso ko. Si Matiyas ay andyan pa rin. Parang laging handang makinig. Pero ngayon, may bagong pag-asa na rin akong nadarama sa sarili. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ramdam ko, hindi pa dito natatapos ang lahat. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, napadpad ako sa tabi ng talahiban para sana'y umihi. Sa hindi ko inasahan na pagkakataon, may napansin akong nakakahon na yari sa ginto na nakatago sa damuhan. Medyo nagulat ako kasi tela ba hindi ito para sa mga tao. Sobrang ganda kasi at kumikinang sa liwanag ng araw, lalo na't padapit hapon na ito. Lumapit ako ng dahan-dahan, dinapik ang kahon. Mula sa gilid, may mga ukit itong mga kakaibang disenyo. Para mga lumang simbolo na hindi ko maintindihan. Napatingin ako sa gilid. Parang may ibang nilalang na nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko bang buksan o iwan na lang ito. Pero sa puso ko, may halong takot at kuryosidad. Alam kong may koneksyon ito sa mundo ni Matiyas. Pero bakit ngayon ko lang ito nakita? Napatingin ako sa paligid ulit. Naghahanap ng bakas o palatandaan kung may susunod na mangyayari. Sir Caspar, ito na po ang huling bahagi ng kwento ko. Natapos kong makita ang nakakahon sa tabi ng talahiban at kinuha ito. Hindi na muling nagpakita si Matiyas sa akin. Para bang tuluyan na siyang nawala sa buhay ko, kasama ng mga alaalang puno ng ligaya at pait. Sa umpisa, mahirap tanggapin ang pagkawala niya. Parang nawalan ako ng isang bahagi ng puso ko. Pero sa pagdaan ng mga panahon, natutunan kong harapin ang realidad. Unang-una, unti-unting bumalik ang sigla ng pamilya namin. Ang palayan at koperahan ay nanumbalik sa dati nilang sigla. At ang araw-araw na simpleng buhay sa lapas dito sa Leyte ay bumalik na rin sa dati nitong ayos. Natutunan kong magpakatatag at harapin ang mga pagsubok ng mag-isa. Hindi ko rin makalimutan ang mga alaala namin ni Matiyas, lalo na yung mga gabing naglalakad kami sa ilalim ng mga bituin. Ang mga pag-uusap sa mahiwagang ilog at ang mga halakhak na puno ng pag-asa. Bagaman may sakit sa puso, ipinagmamalaki kong naging bahagi siya ng buhay ko. Isang bahagi na hindi mawawala. Siyempre natuwa ako sa kanya kasi may ginto ako. Di joke lang. Sa ngayon ay may asawa na ako at anak. Isa na akong ina. May anak na kami ng aking asawa na 3. At sa bawat araw na lumilipas, tinuturuan ko sila ng mga kwento ng aking kabataan. Mga kwento ng pagmamahal, hiwaga at tapang. Sinasabi ko sa kanila na sa buhay,
May mga bagay na hindi natin lubos na maintindihan. Pero sapat na ang pag-ibig at pagtanggap sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po Sir Casper sa pakikinig sa aking kwento. Sana'y maging inspirasyon ito sa mga makakapakinig na kahit sa gitna ng kahirapan at misteryo, may pag-asa at pagmamahal na naghihintay. Muli po, ako po si Marisar ng La Paz Leyte. Alright. Bago ko tapusin ang kwentong ito, may announcement lang ako sa inyo. May paparating tayo ng mga bisita. Sana ay pagbigyan nyo sila ng pagkakataon. Yun lang po at thank you very much again.